Pakinggan ang mga plano. Alamin. Muling kilalanin. Pag-isipan at suriin. Dito sa Punto por Punto. Ito si Lay Estela. Ating pulsuhan ang mga issue punto por punto. Dahil ang kada pulso may punto. Ito ang Punto por Punto. Kasama sina Mayor George Beris at Konsehala Levin Beris. Konsi Levin, usapang plataforma po tayo. Ano ang inyong mga key platforms kapag kayo po ay naupo sa konseho? Siyempre, unang-una dito ay ang health, education, livelihood, and women empowerment. Konsehala Levy, nakaka-excite ang iyong mga plataforma de gobyerno, pero himay-himayin natin para mas maliwanagan ang ating mga kababayan. Simulan natin sa platapormang health para sa ating mga kababayan. Sa amin pong pagsisiyasat, Konsehala, matagal na pala kayong tumutulong sa mga nangangailangan ng mga tulong medikal dito sa Calauan at maraming mga private donors at foundations na ang kusang lumalapit po sa inyo para makatulong. Kailan po nagsimula ang ganito ninyong advokasya? Alam mo, mahabang kwento kung bakit ang gusto ko ay makatulong sa mga kapwa Calawenyo. Alam mo, nung maliit pa kasi ako'y masasakitin din. Pero napakaswerte ko at meron akong magulang at pamilya na kayang tustusan ang pangangailangan kong medikal. Di ba nabanggit ko naman sa iyo, simula elementary hanggang college, ako ay nag-aaral sa Madre. So na-expose kami sa mga bagay na alay kapwa, pagtulong sa squatters area, at doon nakita ko na sobrang nawawala na sila ng pag-asa, lalo na napakalaki ng gastusin pagdating sa serbisyong medikal. At dahil dito, nakita ko na may mga paraan pala na kung paano ko makakatulong sa kanila. Mga kaibigan na nais tumulong, ako'y isang tulay lang. Tulay kung saan yung nangangailangan at yung gustong tumulong ay aking pinagkakakilala. Napakaswerte ko lang at napakaraming mga kaibigang doktor at mga institusyon na gustong tumulong. Unang-una dito, tayo ay nagpapa-opera ng mga taong may katarata, kung saan yung matatanda ang nais ko ay hanggat sila'y nabubuhay ay maganda at maliwanag ang kanilang mga paningin. Nagbibigay din tayo ng mga hearing aid sa mga mahihina na ang pandinig. Sa mga bata naman, nagpapa-opera tayo ng mga batang pinanganak na may butas ang puso. Napakalapit sa akin ng mga proyektong yon. Kasi ako bilang bata, sabi ko nga, ay masasakitin din. Pero nakaligtas ako. Ngayon, nagkaroon ako ng mga anak at naging konsehal pa ng bayan ng Calauan. Kaya nais ko na kung ano man ang aking na-experience, ay bakit hindi ko rin maipa-experience sa bawat may sakit na bata. Konsehala Levin, sa dami-dami ng inyong mga natulungan in terms of just health, dahil sa health pa lang tayo, Konsehala, ano ang pinaka-memorable or para sa iyo ay life-changing na experience mo na natulungan mo at na-encounter? Unang-una dito, ang hindi ko makakalimutan, way back 2010, nakapagpa-opera ako ng isang bata na sinasabi nga nila ay may club foot o yung pilantod. Alam mo, 2 years old pa lang siya noon. Pero ngayon, siya ay college na. Nagulat naman ako at isang araw ako'y nangangampanya. Pinasalamatan ako ng kanyang lola. Ang sabi niya sa akin, Konsehala, hindi kita makakalimutan. Kasi ikaw ang nakapagpo-opera sa apo ko na may depresya ang paa. Hindi ko ine-expect pero ngayon, alam mo ba kung ano na siya? Siya ay isang basketball player. Sinong mag-aakala ng ang bata na pinanganak na may depresya ang paa, ngayon ay isang basketball player na. So, ako po si Sean Janel G. Alvarez. I'm from Poypoy Bay, Laguna po. And based po sa kwento po sa nila mama, I was 2 years old po nung napa-operahan po ako ni Ma'am Levin. I'm living my life po normally naman. Thanks to her po. So, yun po. Overall po, thankful po ako masyado kay Ma'am Levin Beris po. Isa pa dito is yung mga tao na napakabitan natin ng prosthesis.
Alam mo, hindi sila magkakaroon ng kanilang kabuhayan na meron sila ngayon, hindi sila magkakatrabaho kung hindi natin sila natulungan. Para sa akin kasi, ang tulong na gusto ko ay yung panghabang buhay nilang mapapakinabangan. Para sa akin, kung ako ay tutulong, gusto ko ito ay buo. Gusto ko ito ay may katapusan. Gusto ko ito ay may magagawa na panghabang buhay na ginhawa para sa kanila. Sabi ko nga, higit ang kayang ibigay ng isang Levin Berries sa kaya niyang iabot. Serbisyong may puso at pagmamalasakit. Yan ang tatak ng Serbisyong Berries. Sa nakalipas na mahigit 2 dekada, ay talagang tumutulong na ang pamilyang Berries sa kanilang misyon at advokasya pagdating sa kalusugan ng mga Kalawenyo. Ang pagbibigay ng hearing aids, artificial legs, at pagtulong sa mga batang ipinanganak na mayroong congenital heart defects, gayon din ang pagtulong sa mga Kalawenyo na may katarata ay ilan lamang sa mga naitulong ng pamilyang Berries sa mga kababayang Kalawenyo. At ngayong araw, mapalad tayong mapakinggan na kung paanong ang kanilang maliliit na tulong ay nagbigay ng malaking pagbabago at ginhawa sa buhay ng mga pasyenteng Kalawenyo. Ngayong araw ay mapapakinggan natin ang kanilang mga kwento. Magandang araw, Bayang Kalawenyo. Ngayong araw, gaya ng aming naipangako, ay kasama natin ang ilan sa mga natulungan ng pamilyang Berries pagdating sa kanilang pangangailangang medikal. Magandang araw, ma'am. Pwede ka po ba magpakilala ang iyong sarili? Ako po si Ira Lato, nanay po ni Isaiah Lato na taga-Lamot Dos po, Caloocan, Laguna. Si Mami Ira at si Baby Isaiah ay kasama natin. At Mami Ira, pwede po bang makwento niyo po sa akin ano yung tulong medikal na inilapit ninyo sa pamilyang Berries? Natulungan po kami ni Ma'am Levin nung nilapit ko po sa kanya yung baby ko kasi meron pong CHDPDA po. Ayun po yung congenital heart disease po na yung PDA po ay patent ductus arteriosus na sakit po sa puso na meron pong sobrang ugat. Tapos may butas po na kailangan pong takpan. Paano niyo po nalaman na merong ganong kondisyon si Baby Isaiah? Bali, last year po ay na-hospital kami sa Batangas. Tapos po, nagkaroon po siya ng Kawasaki disease. Tapos yung Kawasaki disease po ay nakakonect po sa, kumbaga sakit po siya na sa ugat po na nakaano sa puso. Tapos parang na-triggered po yung sakit niya. Tapos nakarinig po yung mga doktor ng parang murmur po sa puso niya. Tsaka ni-refer po kami sa To The Echo. Tapos doon po nalaman na meron siyang sakit sa puso. Ito po ba ay agad-agad o nabigyan pa po kayo ng panahon na sa ganitong araw dapat meron operasyon na mangyari? Sinabi po na kailangan maoperahan agad pero wala po kasi agad ako kung nalapitan kasi medyo mahal po yung Kaya hindi po agad kami nakapag kasi wala kaming malapitan na tutulong po baga sa amin. Siyempre po kapos din, wala naman kaming ganong kalaking Meron po ba kayong ibang nilapitan bago po naisip nyo ay si Konsehala Levin tumutulong? Bali po, nakalapit po kami sa Jayden. May foundation po yon. Meron po sa akin nakapagsabi na si Ma'am Levin daw po ay natulong nga po sa mga may sakit sa puso. Binigay po sa akin yung number ni Ma'am Levin. Tapos yun po, nag-message po ako sa kanya. Tapos nung hapon din po, tumawag po sa akin si Ma'am Levin. Pinapunta po agad ako dito sa kanila. Yun po. Bali, yung pong nalapitan ko na foundation, tapos yung doktor po na mag-o-opera dito, nagkataon po na kaibigan po ni Ma'am Levin. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Levin kasi po natulungan po kami sa syempre po wala po talaga kaming kakayahan na magpa-opera kasi mahirap lang din po talagang buhay. Nung nakalapit po kay Ma'am Levin, agad-agad po talaga na-schedule po agad yung anak ko sa Kaya nagpapasalamat po ako kasi syempre po nabago po yung buhay ng anak ko. Parang naging normal na bata po siya. So natutuwa naman ako at very successful ang naging operation. Magpapakabait ang batang ito at tutulong din para sa ibang tao. Magandang araw, Bayang Kalawenyo. Kasama natin ngayon ang isa pa sa nabago ang buhay dahil sa advocacy at misyon ng pamilyang Berries na makatulong sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal. Ang kasama natin ngayon ay ang
nanay ni Margo na si Mami Marge. At siya ang magkikwento ng buhay ni Margo na kung saan siya ay ipinanganak na mayroong isang uri ng congenital heart disease. Kumusta ka, Nanay Marjorie? Okay naman, pakilala po tayo, name, edad at taga saan po kayong barangay. Ako po si Marjorie Ann Parale, 35 years old po, taga Lamot Dos, Calauan, Laguna po. Ayan. Ate Marjorie or Mami Marjorie, ikwento niyo po sa amin ano ang diagnosis ni Margo nung siya ay isinilang. Nung siya po ay pinanganak, siguro po naka 1 month lang siya, na-detect po na meron siyang sa puso. Yun nga po yung CHD-PDA. Ano po, ang hirap para sa bilang isang ina po kasi yung trabaho ng asawa ko hindi naman po talaga sasapat sa ano. Hanggang sa nung time po na yun, hindi ko na po matulugan yung anak ko kasi kapag po siya sinisingga ng kanyang yung pangangatal po, talaga pong nangingitim. Ang inaalala ko po, baka pag tinulugan ko si bata, baka pagising ko, wala na yung anak ko. Nakabasa po ako sa Facebook, yung kay Ma'am Levin nga po na nagbibigay po siya ng mga tulong. Nag-try po akong i-chat siya. Nasabi ko po, baka po matutulungan ako para sa anak ko. Hindi po ako nagsisi na sa kanya po lumapit kasi nung time na unang chat ko po, nag-reply po talaga siya na ano daw po yung mga requirements, ihanda. Tapos puntahan ko daw po siya dito nga po sa kanila. Talagang ang bilis po, halos siguro 1 week lang po bago ako lumapit kay Ma'am Levin. Timano po noong pinadala kami PGH, operahan na po talaga. Talagang malaking pasasalamat po kay Ma'am Levin kasi sa lagay po nung anak ko halos 1 taon siyang nagsasuffer ng sakit niya eh. Hindi ko alam kung tatagal ba o ano yung anak ko kasi gawa nga po ng sakit, meron pa rin pong epilepsy. Kaya nung time na naoperahan nga po siya sa PGH, talagang sobrang laking pasalamat namin kay Ma'am Levy. Mami Marge, kumusta naman si Margo ngayon? Sobrang laking pagbabago po sa kanya kasi nung time na siya hindi na-ooperahan, tamlayin po. Parang hindi po siya yung normal na bata po talaga. Ngayon po kahit konting bagay na tatawa siya. Talagang yung ngiti po ng isang batang walang sakit, makikita po sa kanya. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak ng isang panayam para maibahagi niyo po ang kwento niyo at ni Margo. Ngayon, Mami Marge, baka meron ka pong mensahe para kay Mayor George at kay Konsehal Levy. Maraming salamat po kay Ma'am Levy at kay Mayor George Beres. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po mababago yung buhay ng aking anak na si Margox po. Talagang sobrang laki po ng pasasalamat ko kay Ma'am Levin dahil kung hindi po talaga sa kanya, siguro yung anak ko hindi ko po kapiling ngayon. Magandang araw, Bayang Calaweño. Ngayong araw ay may mapapakinggan na naman tayo ng kwentong buhay na nabago matapos mabigyan ng tulong medikal ng pamilyang Berries. Ito ngang kasama natin ay isang bata mula pa sa Nagcarlan, Laguna. Hindi siya taga Calauan, Laguna, pero tinulungan pa rin ng ating pamilyang Berries dahil ang pagtulong wala naman yung pinipiling lugar. Ang kasama natin ngayon ay si RJ. Siya ipinanganak 16 years ago na mayroong congenital heart disease, ventricular septal defect with pulmonary hypertension. Pakinggan natin ang kanyang storya. Magandang araw, RJ. Kumusta ka? Okay lang po. Ilang taon ka na? 16 years old po. At ikaw ay anong grade na sa iyong school? 9 po. Grade 9. At kasama rin po natin ngayon si Mami Maylene. Mami Maylene, ayan, kumusta po kayo? Okay naman po. Mami Maylene, ikwento mo sa amin ang kwento ni RJ nung siya'y kapapanganak pa lamang at na-diagnose siya ng isang uri ng congenital heart disease. Second month po siya nung na-diagnose po namin na may sakit siya. Kumbaga, ang butas po niya ay 2.1. Tinaningan na po yung buhay niya na 3 months, nung baby pa lang siya. After po na nag-heart center po kami, in 9 years po yun, hindi po siya na-operahan. Tapos po yun, nung 2022, may nagpunta po sa amin, nakita po siya, age 13 years old po siya nun. Sabi po dun sa amin na, pwede ko siyang ilapit kay Ma'am Levin. Sabi, sige po, pero takot po talaga ako magpa-opera.
totoo lang nun. Tapos po nung 2023, pumunta po sa amin si Ma'am Levin Beres para i-convince po ako na maoperahan siya. Dinala po siya sa sa PGH pero hindi po kami doon pinalad. So sabi ni Ma'am Levin, sige gagawan ko ng paraan, maoperahan siya, basta gagawan ko ng paraan. Tumawag po ulit sa akin ng May, doon po, dinala ko po siya sa National Children's Hospital po. Doon po siya naoperahan sa tulong po ni Ma'am Beres. Bilang laging kasama mo si RJ, ang iyong anak, ano yung mga pagbabago after maoperahan? Ano ma'am, kasi po sobrang payat po niya before siya operahan. Talagang buto-buto na lang po siya. Hindi po siya masyadong nakakapaglaro, yung pang feeling na yung bata na normal, hindi po niya naranasan yun. Tapos nag-aaral po siya, modular lang. Tapos yun po, nung naoperahan po siya, ang dami pong pinagbago. Nagagawa na niya po yung gusto niya. Yun po. Mag-aaral na rin po siya kasi hindi po siya nakapag-aral nung naoperahan. Mag-aaral na po siya ngayong ngayong grade 9 po. Nay, salamat po sa pagpapaunlak ng isang panayam, no? Bigyan lang po natin ng mensahe ng pasasalamat or kahit ano pong mensahe ang gusto niyong iparating sa ating pamilyang Berries. Nagpapasalamat po ako kasama po ng buo kong pamilya kay Ma'am Levin Beres dahil siya po yung tumulong sa anak ko. Maraming salamat po, Ma'am. Dahil kung hindi sa inyo, wala po dito yung anak ko. Okay, ngayon RJ, gusto ko lang makumusta ka. Kumusta ka? Okay ka ba? Pakiramdam mo ba? Healthy ka? Ganyan? Magbigay ka message na lang kila Konsehal Levin. Maraming salamat po kay Ma'am Levin dahil nadugtungan niya po ang buhay ko. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po ako dito. Yun lang po. At ngayon ay nakilala natin at nalaman natin ang kwento ni RJ. Nakakataba ng puso na may mga taong kagaya ni Konsehal Levin, ni Mayor. Dahil nakikita natin ang tunay na pagtulong. Hindi taga-bayan ng Kalawan, pero tinutulungan. At para sa akin yan ang tunay na pagsiservisyo. Merong pagmamahal, hindi dahil sa boto lang. Pagdating sa kalusugan na siya nating prioridad, kabilang ang panukalang ating isusulong sa konseho ay ang pag-institutionalize ng health desk sa barangay na pamumunuan ng kagawad at ng SK, katuwang ang barangay health workers at mga barangay nutrition scholars. Sa barangay level pa lamang ay magkakaroon ng katugunan ang mga emergency at pangangailangan para sa kalusugan. Para matiyak ang pagtutok sa kalusugan, isusulong natin ang pagkakaroon ng roving medical team na magtutungo sa bawat barangay isang beses isang buwan. Ilalapit natin sa bawat kalawenyo ang serbisyong pangkalusugan upang pagsisimula pa lang ng karamdaman ay kagad itong maaagapan at maililigtas ang buhay lalong-lalo na ng mga breadwinner ng bawat pamilya. Isusulong din natin ang Health Inclusion Program kung saan maglalaan tayo ng partikular na pagsusuri, paghahatid kaalaman at programa para sa mga sektor ng nakatatanda, kababaihan, bata at kabataan, person with disability, kalalakihan, sa mga nasa transportation sector, magsasaka, at iba pang mga nangangailangan. Palagi nating tatandaan, ang kalusugan ay hindi pribilehiyo. Ito ay isang karapatang ginagarantiya ng ating saligang batas, kaya dapat ay walang mapag-iiwanan na sinuman. Ipapanukala din natin ang mga ordinansa ukol sa Mental Health and Wellness Program, sapagkat lubhang nakakaalarma ang mga tumataas na bilang ng kababayan nating pinipiling magpatiwakal bilang solusyon sa kanilang mga problema. Kailangan may makinig at sumuporta sa kanila. Gayon din kailangan nating kahandaan ang isang medical emergency, kaya ipapanukala ko ang pagkakaroon ng Health Emergency Preparedness Protocol. Marami tayong natutunan mula sa leksyon ng nagdaang COVID-19 pandemic. Maraming salamat, Konsehal Levin, sa pagtalakay ng iyong platapormang pangkalusugan para sa ating mga kapwa Kalawenyo. Ngayon naman, moving on, dito tayo sa platapormang Women Empowerment. Ang tanong ko sa iyo, Konsehal Levin,
Bilang isang ina rin at isang babae na nagsusulong ng women empowerment, ano po ang isang specific na programa para sa tatlong age bracket ng kababaihan ang meron po dito sa Calauan, Laguna? Meron po tayong senior citizens, meron po tayong mga may bahay at mga single mothers, at meron po tayong mga kababaihan na kakatungtong lamang sa legal age. Simulan po nating talakayin ang inyong plataforma para po sa ating mga lola, ang atin pong mga senior citizens na kababaihan. Unang-una, dapat ang mga senior citizens ay hinahayaan natin na makapaghanap buhay pa rin. Mabigyan sila ng mga livelihood projects na kahit nasa bahay sila ay magagawa pa rin nila. Pag-ikot, dito ko nakita maraming mga senior citizens nag-iisa lang sa kanilang bahay kasi yung mga anak nila ay nagtatrabaho. Yung iba naman nasa eskwelahan. Pangarap ko ay makapaglagay ng daycare center para sa mga senior citizens, kung saan sila ay makakapag-interact and socialize sa mga kapwa senior citizen nila. Kahit sa konting oras sila ay magkakaroon ng pagkakataon na maging masaya kasama ang kanilang mga kapwa senior citizens. Konsehala Levy, salamat sa pagtalakay ng inyong plataforma for women empowerment para sa ating mga lola o mga senior citizens. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pangalawang age bracket ng kababaihan. Konsehala, anong plataforma mo sa mga may bahay na Calaweño at mga single mothers? Alam mo, isa sa pangarap ko ay mabigyan natin sila ng mga tools or ng halimbawa ay tablet or laptop para magamit nila ito sa kanilang paghahanap buhay. Mabigyan natin sila ng mga seminar on online business para kahit paano, tamang-tama para sa kanila yon. Nag-aalaga ng mga bata, nag-aasikaso sa bahay, pero nakakapaghanap buhay din. Konsehala Levy, na pag-usapan na natin sa talakayang women empowerment ang iyong plataforma sa mga senior citizens, sa ating mga lola at sa ating mga may bahay at single mothers. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pinakabatang age bracket ng mga kababaihan dito sa Calauan, Laguna. Ano ang plano niyo po sa mga kababaihan na kakatungtong lamang sa legal age? Alam mo, dapat maturuan natin sila na kapag sila ay nakagraduate na, hindi naman ang ibig sabihin ay mag-asawa na sila. Dapat maturuan natin sila na makapaghanap buhay para maitulong nila sa kanilang mga pamilya. Mag-iimbita tayo ng mga kumpanya kung saan sila ay pwede mag-job fair dito at para makahikayat na makapagtrabaho sa iba-ibang lugar. Alam mo, tayong mga magulang naman tayo ay guide lang ng ating mga anak. Tayo ang mag-guide sa kanila kung ano ang tamang landas na kanilang dapat tahakin. Siyempre, kapag-aral natin sila, and then eventually turuan natin sila maghanap buhay or maging empleyado, and then malaman nila kung paano makapamuhay ng sarili kung sila ay magsasariling pamilya na. Panahon na para magkaroon ng bayan ng Calauan ng isang Women Empowerment Center na magbibigay ng lakas, suporta at oportunidad sa mga kababaihan upang sila ay maging mas independyente, produktibo at protektado. Sa pamamagitan ng sentro ay magkakaroon ng access sa mga kababaihan para sa skills training, livelihood programs, counseling, legal assistance at health services. Mabigyan boses ang mga isyu ng karahasan, diskriminasyon at kahirapan. Magkaroon ng sapat na kaalaman ukol sa women's rights, financial literacy, leadership, self-care, at mahihanda ang kababaihan upang maging aktibong bahagi ng pag-unlad ng komunidad bilang mga leader, entrepreneurs, professionals, at advocates. Ang Women Empowerment Center ay hindi lamang isang lugar. Ito ay simbolo ng pag-asa at pagkakataon para sa bawat babae sa Calauan na maabot ang kanyang buong potensyal bilang babae at bilang mahalagang bahagi ng lipunan. Konsehala, sobrang kompletos Ricados ang ating Women Empowerment Plataforma, no? Ngayon, pag-usapan natin yung pangatlo mong nabanggit kanina, ang livelihood dito po sa Calauan, Laguna. Alam naman po nating lahat na ang Calauan ay isang agricultural municipality at bilang future konsehala,
ano pong mga panukala ang nais niyong isulong para maging mas bukas ang Kalawan sa iba pang uri ng mga pangkabuhayan? Usaping kabuhayan ang isa sa kinakailangan tutukan sa ating bayan. Hindi maikakaila ng ating kahusayan at kasipagan, ngunit kulang lamang sa akmang oportunidad. Kaya isusulong ko sa konseho ang pagkakaroon ng Kalawan Livelihood Expo and Trade Fair para maipakita at maipagmalaki hindi lamang sa lalawigan ng Laguna, sa Calabarzon Region, kundi sa buong bansa o kung maaari nga sa international market ang galing, mga produkto, serbisyo ng mga lokal na negosyante, ng kababaihan, kooperatiba at ng mga maliliit na manggagawa sa ating bayan. Magbibigay daan ito sa isang inclusive economic growth kung saan lahat ay may pagkakataong umangat. Sasabayan ito ng paglikha ng Kalawan Livelihood Committee at Barangay Livelihood Committee upang magkaroon ng maayos, sistematiko at nakatutok na pamamahala sa mga programa para sa pangkabuhayan ng bawat Kalawenyo. Sa pamamagitan ng mga committees na ito ay maitutugma ang mga livelihood programs sa tunay na pangangailangan ng bawat barangay. Maaring mapabilis ang mga paghahanap ng trainings, puhunan at suporta sa mga nais magnegosyo o maghanap buhay. Mabibigyan ng boses ang mga maliliit na manggagawa, kababaihan, kabataan at marginalized sector sa pagbuo ng livelihood plans. Sa kabuuan, ang mga livelihood committees ay magsisilbing tulay sa pagitan ng pamahalang bayan at mamamayan upang makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa lahat ng Kalawenyo gamit ang mga probisyon ng Republic Act 119621 o ang trabaho para sa bayan. Konsehal Levy, napakaganda ng mga plataforma, no? Pero hindi pa tayo tapos. Sa pag-usapan na natin ng platapormang pangkalusugan, women empowerment, napakaganda, at syempre yung ating livelihood in Kalawan. Pero ito ang isa sa pinaka-importanting dapat nating pag-usapan din, no? Ang inyong pong plataforma tungkol sa edukasyon. Ang tanong, Konsehal Levy, ano po ang panukalang nais ninyong isulong tungkol sa edukasyon? Alam mo, napakaraming kabataan dito sa Kalawan na may mga talento. Nakita ko ito, no? Pero nandun yung may konting kakulangan. Dito ko nakita na gusto ko suportahan sila. Gusto ko ma-enhance yung kanilang mga talents, mapa-sportsman yan, mapa-pagkanta, pagsayaw. Yan ang isa sa ating unang-unang gagawin or isusulong para sa ating mga kabataan. Hihingiin natin ang tulong ng SK Federation ng ating bayan at ng SK ng bawat barangay para sa pagkakaroon ng Barangay Learning Hub. Nahanghanga rin ay mailapit ang edukasyon at impormasyon sa bawat Kalawenyo. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng espasyo ang mga bata, kabataan at maging ang mga nakakatanda para mag-aral, mag-research, gumamit ng internet, at lumawak ang kaalaman kahit walang sariling kagamitan sa bahay. Mahalaga rin ito para sa online learning, skills training, livelihood seminars, at community education programs na maghahanda sa mga Kalawenyo para sa maganda nilang kinabukasan. Sa panahon ngayon, kung saan kaalaman ang susi sa pag-unlad, ang Barangay Learning Hub ay magsisilbing tulay para sa oportunidad at tagumpay ng bawat pamilya. Isasabay din natin ang pagkakaroon ng paaralang pamilya kung saan matuturuan ang mga magulang at guardians ng mga kaalaman at kasanayan na makatutulong sa mas mabuting pagpapalaki, paggabay at paghubog sa kanilang mga anak o kaanak. Sa pamamagitan ng paaralang pamilya, maipapasa ang tamang kaalaman tungkol sa child development, good parenting, values education, healthcare, at iba pang mahalagang aral para sa matatag at masayang pamilya. Matibay na pamilya ang pundasyon ng isang maunlad na komunidad. Kaya ang paaralang pamilya ay isang mahalagang hakbang para itaguyod ang pagkakaisa, kaunlaran, kabutihan ng buong bayan ng Kalawan. Sisikapin nating isulong ang Edukalinga Ordinance na magbibigay ng karagdagang tulong para sa mga pangangailangan sa edukasyon. Isa itong mahalagang hakbang para matugunan ang mga isyong nakita ng EDCOM 2
o ng Second Congressional Commission on Education, kabilang ang kakulangan sa kalidad, access at suporta sa edukasyon. Sa pamamagitan ng Edukalinga, binibigyan ng tuloy-tuloy na suporta ang mga mag-aaral mula sa pagbibigay ng school supplies, scholarships, tutorial programs hanggang sa psychosocial services upang matiyak na walang batang Kalawenyo ang maiiwan. Alinsunod sa rekomendasyon ng EDCOM 2 na palakasin ang community involvement sa edukasyon, ang Edukalinga Ordinance ay magpapalakas ng ugnayan ng pamilya, paaralan at pamahalang bayan para sa isang inclusive, responsive at makataong sistema ng pagkatuto. Sa Edukalinga, hindi lamang edukasyon ang inaalagaan, pati ang dignidad, pangarap, kinabukasan ng bawat batang Kalawenyo. Marahil marami ang nais magtanong kung bakit ngayon lang gagawin ang mga programang ito. Simple lamang po ang aking itutugon. Ang bawat leader ay hinuhubog ng panahon, karanasan, at mga natutunan mula sa nakaraan. Nung una kong termino, isinulong ko ang mga programang kaya sa limitadong panahon at resources. Ngayon, dala ko na ang mas malawak na pag-unawa, mas matibay na koneksyon sa mga ahensya sa pambansang pamahalaan na ang makikinabang ay kayo, mga minamahal kong Kalawenyo. Sa susunod na 3 taon, titiyakin ko sa inyong kapwa ko Kalawenyo, sa bawat hakbang natin, sa bawat programa natin, kayo ang siyang aalalahanin ko at kayo ang magiging bida. Sa pagkakataong ito, buong puso akong lumalapit sa inyo bilang isang anak ng Kalawan na nangangarap ng isang maayos, maunlad at makatarungang bayan para sa ating lahat. Ang buong puso kong hinihiling ang inyong tiwala at suporta para kay Mayor George Berries. Isang leader na hindi lamang nangako, kundi tunay na naglingkod. Isang leader na inuna ang kapakanan ng tao bago ang kanyang sarili. Isang leader na handang magsakripisyo upang buuin ang kinabukasang ating minimithi. Nakita natin ang kanyang malasakit, ang kanyang sipag, ang kanyang tunay na pag-ibig sa bayan nating mahal. Siya ang leader na may malinaw na plano, may matatag na prinsipyo, at pusong handang makinig at maglilingkod sa bawat Kalawenyo. Si Mayor George Berries, ang leader na karapat-dapat nating samahan, tulungan at ipaglaban. Sama-sama nating itayo ang Kalawan na ating maipagmamalaki. Sama-sama nating itaas ang Kalawan bilang bida sa sariling bayan. Para sa Kalawan, para sa bawat pamilyang pangarap ang maganda at maayos na bukas, ipaglaban natin si Mayor George Berries. Dito sa Kalawan, bida ang bawat Kalawenyo. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo lahat ng puong may kapal. Pakinggan ang mga plano. Alamin. Muling kilalanin. Pag-isipan at suriin. Dito sa Punto por Punto. Ito si Lay Estela. Ating pulsuhan ang mga issue punto por punto. Dahil ang kada pulso may punto. Ito ang Punto por Punto. Kasama sina Mayor George Berries at Konsehala Levin Berries. Ngayon naman, talakayin natin ang mga issue punto por punto. Mayor George Berries, unang katanungan, ano ang iyong thoughts or comments tungkol sa issue on senior citizens ayuda? Kanina, ang sinasabi nila, kaya naman pala ibigay ang 3,000 pa-birthday sa senior citizen. Bakit daw hindi ko binigay? Bakit daw tinago ko ang pera? Yung perang yung naipon, pagka binigay mo ng malaki, hindi mo may stress na mahaba. Mauubos ka agad. Nangyari na, 1 taon pa lang. Nung last year, November pa lang, wala ng pera. Itong taon na ito, hindi ko alam kung hanggang saan aabot na lang yung pera. Ngayon, ganun ba ang tamang management ng finances ng
gobyerno. Naglabas pa sila ng sabi nila, seal of good housekeeping. Ano ba ibig sabihin ng seal of good housekeeping? Yung maayos na paghahawak ng pananalapi ng pera ng gobyerno. For the year 2023, binigay daw. Aling year yun? Kung binigay ni War sa'yo ng 23, noon yung 22. So, hindi kanya. Tapos, binigay din daw ng year 2024. Ay hindi pa naglalabas ang COA report for the year 2024. Ibig sabihin, 2023 yan. Paano mo nasabi na ikaw ay binigyan ng Seal of Good Housekeeping ng year 2023 ay yung COA report, negative ang operation mo ng 45 million. Paano naging good financial housekeeping? Yung sa senior citizen, para yan yung subsidy noon sa kuryente noong 1998. After 2-3 years, ubos na si pera. Wala na isa-subsidize. Yung nagpanukala noon na konsihal, siya na rin ang nag-alis ng subsidy sa kuryente. Ganon din ang mangyayari dito. Pag wala ng pera, ano gagawin? Kasi ang budget ng munisipyo, hati-hati yan. Ang pwede mong ipasweldo is 45% ng budget mo. Kung ang budget mo 100, 45 lamang yung pwede pasweldo sa empleyado. Yung 20% para sa development fund, mga projects. Yung 5%, calamity fund, kung may calamity. Yung 5%, senior citizen. So, yung GAD, gender and development, 5% din. Natitira sa iyo 15% na lang sa operating expense. Nakaano na yan? Nakatado na lahat. Ngayon, negative ka ng 2023. Alin ang ginalaw mo na hindi mo dapat galawin? Disaster? Calamity fund? Wala namang calamity? Pag walang calamity, hindi mo pwedeng galawin at ilalagay mo lamang sa trust account for the next 5 years or kung meron uling calamity, saka mo magagalaw. Ang gobyerno, inilagay na lahat ang check and balance at saka ang procedure na ano dapat mong gawin. Susunod ka na lang doon, magbasa ka lang. Pag may dumating na communication, basahin mo lang. Hindi ka maliligaw sa pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi yung gusto ko, maganda ang Piña Festival, gastusan ko 7 milyon. Para ano? Dati, ang gastos namin sa Piña Festival, 2 milyon, 1 milyon. Gawin mo 7 milyon. Yun yung sa senior citizen. O, di tuwa ngayon na senior, malaki na natanggap nila, hindi nila naiintindihan. Hanggang kailan tatagal yung... Kung yung mga pinaplano namin pag-akit ng negosyante rito, na kinontra din ngayon, ay di sana malaki pa yung, baka hindi lamang 3,000. It's a matter ng ilan yung papasok sa yung revenue, o sabihin mo, income naman sa ano, sa business, isang income, pero sa gobyerno, it's called revenue. Pag lumaki ang revenue mo, yung para sa senior mo, which is 5%, ay kung dati sa 100 ni 5,000 lang, ay 500, ay kung naging 1,000 yun, ang income mo, ang revenue mo, magiging 5,000 na. Yung allotted mo sa senior. So, when I started noong 2001, ang budget ng munisipyo is only 30 million. Nung umalis ako, ang budget namin 350 million. Kaya nung ibigay, biglaan. Parang ayuda. Bigla. Tapos wala na. So, hopefully, kung ako'y makakabalik, pag-aralan mabuti yan. Can it be sustainable? Or can we increase it? Yung ibang senior nga, ng kabilang bayan, sa Kalawang na rin nagparehistro kasi walang ganun kalaking pa-birthday. Di ba? Taga Makati, dito na. Kasi may 3,000. Membro na ng senior citizen register sa Kalawang, membro pa ng senior citizen sa Makati. Kaya binuksan na yung Senior Citizens Act na bago. Isa na lamang ang registration ng senior citizen sa buong Pilipinas. Office of the Senior Citizens. Ayun, itong hanggang ngayon, hiwa-hiwalay pa kani-kanyang bayan.
So, hindi mo alam, registered pala sa Manila, as senior, registered din dito. Where, in what town in the Philippines do the senior receive 3,000 for birthday gift? Only in Calauan. Mayor George Perez, pag-usapan naman natin itong issue na nabuo noong panahon ng pandemic. Meron silang tinatawag na corned beef issue. Ay, hindi na matapos yung issue yan. Nung pandemic, the national government gave funding to all local government depending on number of individual or population ng bayan. The guideline, pagka ang pera kasi galing sa national government, it comes with a guideline. Anong dapat mong gawin? It will not pass the Sangguniang Bayan. It will not pass any other body, but it will be implemented by the local chief executive. Wala na kailangan pang-usap. Pero ako, kinausap ko mga kapitan. Kasi nakalagay doon sa guideline, either to give it in cash or in kind. Pag-uusap namin sa kapitan, Zoom meeting kami. Sabi ng mga kapitan, kind na ho, in kind. Kasi baka ho, kung saan magpunta yung pera, bili pa ng alak, bili pa ng kung ano-ano, eh, bawal na lumabas. Wala silang pagkain. Pag wala labas, maski may pera ka, hindi ka makalabas. Task Force COVID meeting ng presidente, nireport ni, sino ba nag-report nun? Si Anyo ata, Secretary Anyo. Kung di ako nagkakamali, Isang bayan lang ho sa Calawang ang magbibigay ng in-kind. Sa Laguna pala. Calawang, Laguna. Sabi ni Presidente, ano ba yung ating guideline? Cash or in-kind do? Yun naman pala Check nyo lang kung magagawa. Punta rito, mga undersecretary. We were given 2 weeks to distribute the 60,000 packs worth 3,000. Tinawagan ko kaibigan ko, tinawagan ko San Miguel, yung Vice President, kailangan ko ganito, ganyan. Hindi ako nagbigay ng sardinas. Kako, corned beef, meatloaf, pure foods. Para kakainin. Hindi ka na makalabas. At least meron kang pagkain sa bahay. Bigas. Punta rin ng ABS-CBN. Tinignan yung distribution namin hanggang sa barangay. Kinunan pa yung bigas. Ang sabi ng reporter, susunog ho kami dito. Maganda ho yung bigas. Secretary, tinignan. Kaya nyo nga. Sabi sa akin ganun. We were packing 10,000 a day. Packs. Through volunteers. Walang bayad lahat. Pati yung mga supply ng packaging material. Lahat ng kakilala ko at kaibigan ko, tinawagan ko na. Meron pang isa. Sabi, hindi namin makakain ito. Pang-aso lang ito. Pinost pa sa social media. Pinakita yung kanyang mga imported na mga dilata galing sa Italy. Pinabawi ko yun. Ang binibigay namin, hindi para sa aso, kundi para sa tao. Kung hindi mo kailangan, ibigay natin sa iba. Nung kinuha ng kapitan, kakalahati na kinabukasan lang yun. Sunod, naging ang directive, yung second ayuda, was in cash. So no question about that. Sad to say, sa listahan ng tatanggap ng 3,000 ayuda, konsihal ng bayan. Pagka ikaw ay may trabaho at hindi ka naman nawawala ng trabaho, hindi ka kasali sa listahan. Dapat ang bigyan ng ayuda. Kasi hindi nawawala ang sweldo mo. Konsihal ka ng bayan, nakapirma ka. Yun pala, gusto nyo lang magkapera. Nangyari pa. Taga-ibang bayan, inilista ng barangay. Kamag-anak nila. Yung listahan, kasi meticulous ako sa listahan Nasa isang barangay, nandun pa rin sa kabilang barangay, isang pangalan. So, nandun yung deception and fraud. Kumukas. Nakakalungkot. May mga tao na gustong makaisa, o sabi nga, makalamang. And it's the time of pandemic. Kinapitalize nila yun. Kaysa yung binigay ko raw ay star corned beef. Gawa naman ng pure foods yun. Gawa ng San Miguel. Maski sino tanongin ko, masarap naman. Hindi naman bongga na binigay nilang corned beef. Narinig mo na ba yung bongga? Na brand? Bingo meron. Pero yung bongga, wala. Maski saan ka tumingin supermarket? Sabi ko,
Ko, babatikusin niyo yung gawa ng San Miguel. Pero yung pinamigay niyo nitong karaang, ay bongga at saka sardinas. Nagbigay nga ng hamon. Wala pa 1 kilo, kalahating kilo. Ibinabalik nila yung issue ng ayudang yun. Hindi sila makaget over 5 years na. No? Saan ako may sala? Di ang Presidente Rodrigo Duterte na naghabla sa akin. Kung may sala sa procedure, lahat ng sekretary. Pero hanggang ngayon, wala. It means lang na tama yung ginawa ko. Mayor George, tapos na tayo sa corned beef issue. But wait, there's more. Ang sinasabi nilang palengke issue. Mayor, your side. Way back 2004, yung palengking ngayong existing ng Kalawang sa tabi ng munisipyo ay hindi na supportive of the requirement of the town. Noon pa, 2004. May pinagawa akong arkitekto concept. Pina-scale model ko, 2004. That was the plan. Kumpleto. Kumpleto plano. Niuwi ko rito, walang bayad yun. Di binayaran ng munisipyo eh. Now, I need an authority from the Sangguniang. Kasi ang gagawin ng mayor, lahat dapat may authority ang Sangguniang binibigay. Para humanap lamang ng lupa kung saan itatayo ang palengke. Ayaw magbigay ng Sangguniang. Anong gagawin ko? Hindi naman pwedeng gusto ko, gawin ko, ay di ako naman magkakakaso. Every year, mag-iipon ako ng pera for the budget na pambili ng lupa. May nag-offer doon sa Lamot 1. Pwedeng kumuha ng 1 hectare doon sa kanyang lupa at this price. Binigay ko sa Sangguniang for an authority to negotiate lang, ha? Hindi pa to purchase. To negotiate. Hindi nagbigay. Ano gagawin ko? Andiyan ang pera. Pagkalis ko ng June, binili yung lupa sa tabi ng PUP. PUP, Central School, Parks and Playground, nilagyan mo ng palengke sa tabi. Binili mo yung lupa. Dumaan ba yun sa tamang zoning? Kasama sa plano? Nagawa niyo yung plano? Okay. Yung lupang yun was ibinebenta sa munisipyo ng 1,000 per square meter to expand yung PUP para lumaki yung ground ng PUP. Magkano binili? 13,200 per square meter. Kung ako'y walang iniwang pera, hindi mo mabibili yan. Kung ako'y walang tinan-over na pera, hindi mo mabibili yan. At kung ako'y kurap, walang may iwang pera sa munisipyo ng 600 million. 4 na buwan pa lang kayo nakaupo. Binigyan ka ng authority ng Sangguniang. Bakit? Ang bilis naman. Tanong, anong meron? Bakit ganun kabilis? Yung 1,000, ginawang 13,000 per 200 per square meter. Yung 1 hectare na dapat na 10 million lang, binayaran ng munisipyo ng 132 million. Anong meron? Kayo ho magtanong. Tanongin niyo ang mga konsehal, bakit napakabilis? Samantalang nung kay Mayor Beris, ayaw niyong bigyan para lamang makipag-usap sa may-ari. Yan ho ang issue ng palengke. The location is not proper. Katabi mo, school, tapos palengke. Ngayon naman, Mayor, pag-usapan natin ang number or ang headcount po ng tao ninyo sa munisipyo nung kayo po ang nanunungkulang mayor versus po sa current headcount ng employees ngayon. So sa inyo pong termino, nung kayo po ang nakaupo, ang headcount po ng empleyado ay 132. Sa kasalukuyan po, ito ay 390. Mayor George, punto por punto. Para sa inyo, ito po ba ay tamang manpower amount lamang or ito po ba ay overstaffing? Alam mo, sa negosyo, you have to be lean and mean. Konti tao, tama yung trabaho, tama yung bayad. Pagka marami kang tao, marami bang ginagawa? Nakakahawa pa yung walang ginagawa sa taong tumatrabaho. So, yung 132 noon was just enough. Though understaff ng konti, nagdo-double job ang mga iba, no? Double duty,
Pero kaya. We got the Seal of Good Governance. Pinakamahirap na award na makuha mo sa DILG. Kasi it encompasses good housekeeping, good calamity response, marami yun, environment. Pero bago mo makuha yung Seal of Good Governance, and yet we are able to get the Seal of Good Governance na ang staff ko ay 132 lang. Ngayon, maski na yung report ng COA noong 2023, nakalagay doon, sobra empleyado. Anong ginagawa? Naghahawak ng pader? Baka magtumba yung pader? Even doon sa report ng COA, ano ang specific, bakit may mga consultant, ano ang kanilang specialty that you need this consultant? Wala. Basta accommodate. Now, sinong sa munisipyo, ang asawa, ang kapatid, at anak ay nasa munisipyo rin, empleyado. Sino sa munisipyo, ang asawa, ang kabit, empleyado na rin ng munisipyo. Kayo magtanong. Ilan ang empleyado, asawa, anak, staff down nila? Sino mga opisyal ito? Hindi ako magbabanggit, kayo na magtanong. Pero kung transparent to ang gobyerno, makikita niyo yan sa plantilla kung sino-sino. Yung 390 na yon, tingnan ninyo kung sino. Humingi kayo ng plantilla. Mayor George, ngayon naman pag-usapan natin, ito napakagandang accomplishment nito, Mayor, bilang isang mayor at para rin sa isang LGU sa isang bayan, no? Ang isang third-class municipality na gawa mong second class. At recently lamang, ang second-class municipality ng bayan ng Calauan ay naging first class. Lingid sa kaalaman ng ibang Calawenyo, ng ating mga kababayan, Mayor, ang mga itinanim mo ang siyang nagdala sa pagiging first-class municipality ng bayan ng Calauan. Kaya ikwento mo sa amin, Mayor, paano naging first-class municipality ang bayan ng Calauan? Nabanggit ko sa iyo, noong 2001 ako umupo, 30 million lamang ang income ng munisipyo, revenue. Noong ako'y malis, 300 million. Ang basis ng classification ng Bureau of Finance is yung revenue ng munisipyo. Ditong December last year, pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos yung automatic classifications of municipality based on income of the last 2 preceding years. Ibig sabihin, pinirmahan niya noong 2023, ang ko-consider mo is yung 2022 at saka 2021 na dapat para ka first class municipality at least 200 million ang revenue mo. Ay 300 million na kami. So, automatic classification of municipality was only signed into law nitong December. Dati, pag magpapareclassify ka ng municipality mo, ang daming process sa Bureau of Finance. Hindi automatic. Ito, ay, marami nga biglang naging first class eh. Pero hindi sila nag-apply. So, sabi nga, credit grabber. What is there? Kaya ikaw ay second class o first class o third class. Anong benefit? Magaling pa nga yung third class eh. May subsidy pa national government. Yung first class, wala na. Magsarili ka ng iyo. Even on projects, funding ng projects from anywhere in the world, IMF, World Bank, pagka third class municipality, ang funding is 50% grant, 50% loan. Pagka ikaw ay first class municipality, lahat loan, wala kang grant. Walang benefit. So, yan, mahirap walang masabi kasi. Mayor George, last question na tayo. Punto por punto, your thoughts on transparency and good governance. We were so transparent noon. All records naka-open. Maski anong hingin mo, ibigay namin. If you have nothing to hide, you can give all the records. But now, humingi ka lamang ng listahan ng empleyado, hindi ka makakahingi. Which is supposed to be unopened. Which is supposed to be pinopost mo sa bulletin board. Budget. Procedure on how to prepare your plans and programs for the next year. It has to be done with
the people. May representation, may people representation on all committees na magpaplano. Hindi yung magustuhan mo lang. Hindi yung kayo-kayo na lang. It has to be, pinapapractice naman ng national government yun. Now, if you have things to hide, you keep the records away. We never did that. Kaya akala yung COA report, hindi makikita. Yung COA nasa webpage nila lahat ng buong bayan ng Pilipinas ang report ng COA. Report niyo ng Project Accomplishment Report, nasa DILG portal. Makikita mo ron. Ngayon, kung hindi ka nag-report doon, edi wala nga makikita. But it is required. So, tataka sila, bakit nalalaman ko, magpuwit ka na lang sa internet. Magbasa ka na magbasa. Nandun lahat. Even ang Jollibee, orderin mo sa internet. Mayor George, bago natin tapusin ang programang punto por punto, kausapin mo ang iyong mga anak, mga apo, mga scholar, mga senior citizens, lahat ng Calaweños. Sa lahat na aking kababayan, narito po muli ako, nag-aay ng aking kakayanan bilang mamuno. Nakita niyo na noon ang klase ng aking pamumuno at papatakbo ng gobyerno. Naging transparent ako, bukas, 24 hours, hinihiling ko na sana pangalagaan natin lahat ang ating pera. Hindi lang akin yun. Hindi lang ako nagbabayad ng buwis. Tayong lahat. Sana nga hindi na ako tatakbo. Ngunit sa nangyayari, napipilitan akong bumalik. Alang-alang sa kinabukasan ng ating mga anak. Tulong ninyo para maging maganda ang bukas ng bawat isa sa Calauan. Maraming salamat po. Sa pagsunod sa batas, we'll create a better